Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today nga is December 24, 2024. At tayo ngayon ay andito pa rin sa may bandang Antipolo, Rizal. At tayo ay papunta doon sa may Amber Marcos Highway entrance. Ito, Amber de la Paz, Pasig City. Amber Marcos Highway de la Paz, Pasig City. Sa may San Raquel, Marikina City. San Roque, Marikina City, Metro Manila. Okay, basta San Roque, Marikina. Okay, ay dadalhin po natin yan sa may Don Juan Street, Mambugan, Antipolo. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sa kasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan po ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan po sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Yan nga. Kasi pinapalam ko lang po ano to, nagre-record ako pasada. Yeah. At i-upload ko yan sa aking YouTube channel po, Jam the Filipino channel. Okay, thank you. Akala ko ang nalaglag lang kanina sa inyo yung ano lang, yung cellphone pala. Cellphone. Di nabasa yun sir. Kaya hindi na pinulit ko naman agad. Hindi ko na shoot sa ano ko, sa eco bag ko. Nalaglag sa eco freezer. Bali kung may kasi syempre may bit-bit pa ako na pagkain. Bali kung may casing naman yan, okay naman. May ano naman siya, may casing, may tempered glass. Okay. Pero syempre naman boss, mga cellphone ngayon sensitive, lalo na may camera. Oo. Kaya madali naman sila yung mga gitong cellphone, Android, dahil sa camera. Madalas ko sobrang tibay. Yan. Kaya kayo boss, anong oras kayo uwi niyan? Kung pumapasada pa kayo ngayon? Maya Kaya pa. Oo. Taga saan ba kayo kuya? Quezon City po. Ha? May hinatid kayo dito. Oo. Kaya Sayang din ang kita, no? Malaki ba yung mga surge dahil Hindi. Pasko? Hindi naman. hindi. Hindi. Mas maliit nga. Mas Mas maliit natin yun. ngayong Pasko kasi alam nila yung mga Oo. parang ginawa ni Marcos at ng Malacanang, di ba, ng 20 libre ang sakay sa mga train. Kasi Mhm. yung pinakamaraming volume daw para daw makamenos sa mga commuter. So, ibig sabihin, ano, ngayon libre pa rin yung mga Libre, train. kuha nga ng parang ticket sa PAO, pero haba ng pila no, kasi libre. Oo. Kung ayaw mo naghaba ang pila, di magbayad ka. Kasi hindi naman yun katulad sa ano yung parang big card, kuha doon na parang ticket, yun, parang ticket pass, Oo. hassle. Hindi ka tulad ng mga bus na ano, no? Oo. Sakay ka na lang, mga libreng sakay. Ako sa gobyerno, lagi silang ipalibre, tapos ganyan din ang pahirapan. Kaya parang Amber kuya, naghihinahin siguro sa more on ano ato to profit sa benta. Pero kayo, tubong Antipolo talaga kayo? Antipolo talaga, 3 dekada na kami dito, Ah, sumulong. tagal na. Pero ano lang kami patag, ilang misconception lagi ng mga tapos sabi Antipolo, bundok, hindi. Malawak ang Antipolo. Malawak ka Antipolo. May Meron- lower at upper part. Aha.
Meron. Polo lang address namin pero hindi kami bundok. Mayroong bunubundukin pero hindi lahat bundok. Kaya di ba, yun nakakabuisit sa mga ano ko yung taxi. Bakit to? Eh kasi pag sabi yung antipolo, ayaw agad. Babayaran naman. Gusto yan, kontratahan. Pagka sila. Kaya kung kontrata, dito ka na sa Grab, fixed, di ba? Parang nag-contract ka na din. Oo. Pero di mawala-wala ang taxi kasi ano, boss suportado ng gobyerno. Ako. Yung mga politiko nga mismo, Grab na din sila. Minsan din kasi kaya yung totoong usapan lang, kaya iniiwasan talaga din dito sa traffic kasi. Kaya talagang Pag traffic Grab, pero kung malalapit ka lang, halimbawa, SM Masina, hanggang dito sa Santa Lucia, pwede na mag-taxi. Pero nga lang, pag sa taxi kuya, every 2 minutes pumapatong, tapos Apo, per metro, Apo, di ba? kasi Kawawa pasahero. naka-metro kasi yun talaga. Di ba, may metro na, may dagdag pa per minuto, per 2 minutes. Tsaka ewan ko, kasi dati merong ano yan, may sweetik dyan, merong magic silang ginagawa dyan dati. Next ko pwede yung misis niya, di may metro, tapos sabi ko, Dati 43, tapos biglang naging 62, biglang pumatak ng 62. Ano, Pero, may dayang metro. Kahit pa paano ngayon, nabawas-bawasan na yun. Pero dati talamak Di ba yan. flag rate 40, tapos naging 43. Tapos syempre, di magkano traffic, tapos nagugulat ako kuya, ba't naging 62? Sabi ko, buisit, madaya metro nila. Malaki ka nilang per meter. Kaya laking bagay kuya, may mga Grab na sa Visayas at Mindanao, sa Iloilo, Cebu, Davao, diba? Ito, Pampanga, Isabela, meron na rin. Pangasinan yata meron na rin. Yung kaya nga nasakyan ko kuya, yung kausap ko rin yung driver na papunta ako ng Ayala Mall, Feliz. Sabi niya tinanggap kahit 2,000 kasi Cavite wala daw siya makuhang pabalik. Totoo Taga yun. Quezon City daw din daw siya. Totoo yun. Yun. Kasi 1,000 papagas niya. Ay naku, hindi daw siya magpapasok sa daanan sa Cavite. Pa Cavite. Oo, pa Cavite. Di ba may Grab na rin kuya sa mga Cavite, Meron, Batangas, Laguna. meron po yan. Laguna, Cavite, Sakop po yan. Kaso nga lang kung yun nga, Sabi, taga Quezon City. Anong yung 2,000 tapos doon siya magpapasok sa daanan. Diba? Hindi, totoo yun kasi bihira din kasi. Oo. Bihira din makakuha Kawawa kayo. kapag doon na. Ako tumatanggap din ako ng Cavite pero huwag ganitong alanganin oras na. Oo. Kasi pagka ganitong ano na wala ka na makuha. Tsaka kuya, ewan ko ba doon sa pasaherong yun, masyado siyang ibabakasakali, alam naman niya, maging realistic siya. Ano ba to, yung, alam niyang bispera, since ganito oras ka uuwi, ba't di ka umuwi kahapon? Kaya nga. Pagka mga ganun talaga at malayuan, siyempre, consider mo na rin talaga yun na ano. Kasi wala, bibihira talagang tatanggap doon. Kaya ako ako na-reconsidered yung nag-cancel. Sabi ko, ang lapit naman, hindi naman matraffic dun sa Hill Fernando. Sabi ko, wala. Uwi na kayo nito, boss? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Sayang biyahe. Sayang din, Diba, hindi naman tayo boss ang ang nagpe-prepare, no? Oo. Kailangan natin maghanap. Kahit ko natulungan si Ermat ko sa pag-prepare, di ba? Di ba, ano lang yung spaghetti. Di sa akin naman, pag uwi, ano din, may makakain na rin. Nagluluto na rin sila sa bahay. So, anytime, kahit na anong oras ko gustuhin, meron na makakain. Kami naman kuya, nag-New Year's resolution kami since 2018 na konti lang lutuin pag Christmas kasi kami lang lima lang parents, kaming tatlo o magkakapatid. Ano ba ito, hindi mo kami kalakas kumain para walang itatapon. Sa New Year kami naghanda ng bongga kasi yun ang importante New Year. Christmas kasi pag syempre wala namang bata sa akin, lahat kami adult na. Hindi na kailangan ng parang bongga. Kayo ba, boss, may bata pa ba sa inyo? Meron po. Ayun, yun kasi may bata.
Kasi tradisyon, kailangan mo ito rin tradisyon sa mga bata ng alas 12. Sa mga ano, sa mga lalo na sa New Year talaga. Oh yeah. Ang tradisyon na, kailangan dumising na alas 12, lulundag-lundag. So, ipasa natin yun sa mga bata. Ipasa natin sa ibang henerasyon. Wala namang masama doon. Siyempre, Kasi makapalang yung kuya, wala sasalubungin mo lang din puro naman na lang, yun. hindi mabitaw-bitawan kuya yung cellphone. Aha. O mga kabataan ngayon, wala. Ngayon ang mga kabataan. So, wala din mga kabataan yun kuya. Kasi, kahit mainit ang panahon, class suspension. Tayo basang sisiw na, nasa eskwelahan na siya malaman, class suspended. Tama. Tama. Sila one check away sa social media. Ay, walang pasok po, walang pasok mamaya. Dati talagang ang lakas-lakas ng ulan, talagang pipilitin mo talagang pumasok dahil hindi nagka-cancel yan. Kaya ako kuya kasi di ba 32 na ako, na experience ko ang Ondo, hindi ako nakauwi. Na-stranded ako dyan sa Marcos Highway. Lumusong ako. Buti mabait yung may-ari ng furniture shop. Naging evacuation ng second floor that time. Makapitan ngayon, hindi ko papasarin yung ulan. Ay nako. Kaya sinusulong ng DepEd kuya ng shed. Ibalik daw yung dating education system, yung old school, yung June. Tayo lang may iba kuya. Buong mundo nag-start ang klase August, September. Pilipinas lang na iba. Di ba nakasunod naman na yata ngayon? Iba na nga, nakasunod K-12, tapos ang gulo din ni VP Sara. Balak pa niya patanggal kasi doon, reklamo, wala daw silbi ang K-12. Totoo naman Di pa wala naman na hindi, nagbitiw na yata si... nagbitaw na, iba na yung sekretary. Sige. Lalo ngayong kapanahonan ito dahil napaka-importante ang diploma. Ewan ko ba? Ay, feeling kasi feeling ang bansa, feeling double sorry, you have to go with the flow. Putol ko nga kuya, di ba? May itsura yun. Maputi. Matangkad pa yan, nasa 5'6" ang height. Nag-apply sa PAL. Malas niya, makasabayan niya, mas matatangkad siya sa kanya. Di ba? Yun ang mas pinaboran. Pero, based sa kwento ng Utol, sablay na magsalita yung mga kasabayan niya sa interview. Sablay mga English. Kasi may mga ibang airlines na hindi na require magaling mag-English siguro yung mga gano'n, yung mga mas may itsura, yung mga matangkad, hanggang domestic lang sila. Nagbase sila sa height, ha? Pero yun nga, sabi ni Utol, si Utol kasi ano yun cum laude graduate kaya sabi niya, kwento niya, sablay ng English sa mga kasabayan niya, hindi na magagaling magsalita. Wala, mas yun ang malas, mas pinili mas matatangkad. Sa ibang airlines siya kuya, hindi requirement ang height dito lang sa atin. Kliyente ko nga na unang kita ko dati, na-meet ko in person. Hanggang dito lang siya sa dibdib ko, Oman Airlines. Sabi ko, hindi record ang height. Makarating lang ang bansa natin. Saka actually, yung pagsasalita din ng English sa aeroplano, hindi rin yata. Kasi hindi, pag yung international flight ka, required. Yung ibang, kung ka magaling sa English, hanggang local or domestic flight ka lang, yun. Pero yung ibang mga crew, ibang lahi, hindi rin sila magagaling mag-English. Pero nakakapag-international naman din sila. Nakakapag-international, katulad yung kwento ni ate, dating estudyante na nagturo siya sa college, half Japanese, so marunong siya mag-Japanese, nag-apply siya sa airlines ng Japan Airlines, kinatanggap siya kasi Japanese hindi naman English na requirement kung hapon ng mga pasahero, Japanese ang iyong
namin dito nakatira. Hindi sila naghahanap ng ID dito. Bakit tayo man, umuulan eh. Ayaw na yung mabasa ni Kuya Guard. Pero sa ibang ano kuya, sa ibang subdivision village, strict, kailan, protocol mag-iwan ng ID. Which is tama naman, binabayaran yun ng mga homeowner eh. Dito sa amin, maluwag. Lalo pag tamad ang gwardiya. Sa kaysa pa, umuulan no? At saka umuulan yun. At saka ano dyan, pag hala ako, minsan ko, binababa ko lang yung, halimbawa, nakasaya ko ng tax record, nakatanila ako, okay, kilala. Pag kilala, may consideration. Kasi matagal na eh. In 100 meters, turn left onto Dog Pero ayaw ko rin kasi kung yun, ba't nandito sa loob ng subdivision ang health center namin, barangay, ba't dito nilagay? Kaya syempre, pag may dayo, sabi nila, sa health center, In 70 meters, hindi ka pwede turn left magkikipit. onto Dog Kasi parang dito yung public center. Opo. Dito sa kanan, no? Apo, kanan. Kanan sila. Nasaan daw po ang bagyo? Continue straight at the first Sa intersection. probinsya. Then, in 70 Paskong meters, bumabagyo, turn ano left ba yun? and continue on the same road. Yan. Kaya marami na nag-rant kanina sa Ambers kuya. Mismong Vespera Kasi siya, no? syempre, di ba, pick up na nga ng order. Oo. Nasa labas pa, nakapila, umuulan. Umuulan pa, no? So di pa mag... Ito. Yan, dyan. Thank you kuya. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ingat Salamat po po. sila. Salamat po. God bless po. Double check po. Baka may naiwan po kayo. Salamat. Salamat po. Sige, salamat po. God bless po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless po. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng secret video dito sa ating susunod na mission. So paalam po muna, pansamantala po.